Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence. Naku, hindi tayo dapat matakot kay BBM. Kasi itong si BBM, may utang pala sa Pilipinas. Bilyones ang utang ni BBM. Hindi yung sa kanyang ama ha, sa kanya talaga Kabibig. Marcos, bayaran mo naman ang Pilipinas. Maawa ka naman. Ito ay isinawalat ni Attorney Rowena Guanzon. Naku po, blind na blind ang mga Pilipino. Kaya kung nakita mo ang video ito, i-share mo. At huwag mong kalimutan mag-share ng blessings din o nandyan o sa baba. O nga kabibig, grabe, as in, na-shock ako kabibig. O sumigasiga yung mata ko. Nang after ko na napanood yung video ni Atty. Rowena Guanzon telling na Filipinos na ito yung tinatagong lihim ni Bongbong I don't know kung lihim ba to or itinatago, ibinaon na lang para hindi mapag-usapan. Buti na lang mga kabibig na meron tayong Rowena Guanzon na kanyang i-discuss, kanyang ini-explain kung magkano ito kabibig. Alam niyo ba kung magkano ito? BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Saan? Nagbayad na ba siya ng 203 billion? Hala, grabe. 203 billion na estate tax due nila? Magbabayad na ba si BBM ng income taxes niya as Vice Governor ng Ilocos Norte? Convicted siya ng 2 counts dyan. Hala, wait, convicted pala to si BBM? Anong liderato ang pinapakita mo, Bongit, na ikaw mismo nagnakaw sa kaba ng bayan sa mga kickback at estate tax na ayaw mong bayaran? Bangag. Ito kabibig ha. Ito yung video ni Atty. Rowena Guanzon. May convicted si BBM? Sige, share ko sa inyong kabibig ha para malaman nyo kabibig. Ito. Ito talaga. Grabe. Uy, hala. Trending to. Ito lang. Sabi ni BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Bakit? Nag-exodus ba tayo? Nag-migrate ba tayo sa ibang island? Ano ba feeling nito? High na naman to. Ano ba feeling niya yung may pupuntahan ba tayo? Bakit sinasabi nito ng BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas? Ayaw po namin umalis dito. Bayan po namin dito, kayo po umalis, BBM. Grabing damage ginawa mo. Kahit sinong sunod na presidente, mahirapan dito. Kaya kailangan talaga mamili tayo ng talagang hindi papayag na may mangungurakot sa administrasyon. Sunod. Patungo na tayo sa bagong Pilipinas. Naginip ba to? High na naman ito. Nakita niyo yung itsura niya doon sa UAE? Magano-gano siya. Hawak-hawak yung Philippine flag para siyang bata. Tapos gaganon-ganon siya. Meron siyang iniisip sa utak niya. Meron siyang music na sinusunod. Talagang malala na itong BBM. Kailan pa kaya mapansin to ng Amerika at ni Trump na talagang bad for business na ito si BBM. Kaya nang habang binibigyan niya nga ng access ang military access ang Amerika, goods lang sila. Pero grabe. Another year. And our economy is not getting better. It's going into deeper shit. Parang naniniwala ako doon sa theory o kwento o may narinig sa kanila. In the first 3 years, kukurakutin nila ng todo. Tapos sa third year, BBM will
look like siya ang savior dahil ihihinto niya, papaimbestiga niya. Eh by this time, it's too late. At hindi niya na-anticipate na lunod-lunod ang mga tao at mga bahay sa big, great floods. Hindi niya na-anticipate ang acts of God. Para niya ma-anticipate ito. Iba nasa utak niya eh. Talaga bang naniniwala pa kayo na hindi siya cocaine addict? Tingnan niyo. I-review niyo yung mga video niya. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang ba kayo? Another 3 years yan? Dapat mag-resign siya. Sasabihin nila, tayo na nagde-demand ng resignation ay inciting sedition. Ang dami nyo ng mga abogado dyan, pero ang tatangan nyo, no? Tatakutin nyo pa kami ng sedition. So yun, kabibig, ang sinasabi ni Attorney Rowena Watson. Ito meron pa nga siya ang sinabi niya. I-share ko sa inyo, kabibig, ha. Ito pala yung sinabi ni Attorney Rowena Watson. Ito Sabi dito, patuloy tayo sa paglilinis ng hanay ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat opisyal, bawat lingkod bayan ay karapat-dapat sa tiwalang ibinigay sa kanilang taong bayan. Marcos Jr. Ito ang sagot ni Atty. Rowena Watson. BBM, hanggat hindi mo binabayaran ang 203 billion na utang mong estate tax sa Republika ng Pilipinas, walang maniniwala sa'yo. Magnanakaw ka rin. Hala ka, mga kabibig. Paano yan? Ito ang komento ng mga netizen. Basta negatibo tungkol kay Bongbong, puro kayo agree. Wala naman kayong alam. Takot lang kayo na nalilinis niya unti-unti ang ating bansa. Specifically sa mga kurap, kaya gusto nyo siya maalis sa pwesto. Wala na kayong maambag. Dada kayo ng dada. Talaga naman, Marcos nagnanakaw noon, ngayon siya pa rin, wala rin katibay na nagbabayad sila kahit si Digong alam na yan. Naawalan siya sa mga Marcos kaya ipinalibing niya si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani at ang kabayaran ipinalibing siya ng buhay ni Bangag sa The Hague. Ewan ko sa taong bayan bakit niloklok pa natin yan. Wala tayong kadala-dala. Ako saksi ako na naganap ng People Power Revolt, hindi pa rin tayo nagtanda. Ito kabibig, meron akong nakitang post ito na isang netizen talking about estate tax ni BBM. So hanapin ko i-share ko sa inyo kabibig. Ito kabibig, wait for a while. Ito ay post ni Barrio TV. Estate tax amnesty extended but Marcos family still unpaid. This was posted by December 9, 2025. You know, something caught my attention recently. The Marcos government just announced that estate tax amnesty will be extended until 2028. On the surface, this looks like a helpful move, giving families more time to settle their estate taxes without penalties or surcharges. For many ordinary Filipinos, this is a relief. But here's the twist. The Marcos family itself has not yet paid their own estate tax liability. This issue has been around for decades. Back in 1997, the Supreme Court ruled that the Marcos estate owned billions in the estate tax. Over the years, with penalties and interest that has ballooned to more than 200 billion. And yet, despite repeated demands from the Bureau of Internal Revenue, the family has not settled it. So, we're left with this conflict. The government is extending amnesty to help citizens, but the president's own family has not complied with the very obligation that the rest of the country is being urged to fulfill. It feels ironic, doesn't it? The law extended for everyone, but the most high-profile estate tax case remains unresolved. That's why people are asking, is this extension truly for the benefit of the people, or does it also conveniently serve those with the largest unpaid estate tax in history? Yan kabibig ha. Yan ang isang post ni Barrio TV.
Ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig na until now talaga, parang pinag-uusapan itong kay Bongbong Marcos. Oo. At ito pa ha, may mga video din si Bongbong Marcos ba? Oo. Na kung saan parang hindi natin alam kung ano ba to, kung kaya nga yung iba gusto nila ma-impeach daw si BBM. Kita nyo ha, BBM impeachment. Oy, agree ba kayo sa BBM impeachment? Ako naman, kung kung merong mga pruweba, pwede siya ma-impeach. Inihayag kamakailan ni Senior House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice na may ilang mambabatas umano ang Big, ano ang inyong reaction dito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!